Magandang araw po muli mga ka-Jamdith, shout out po sa lahat ng communities. Alam mo yung minsan, bigla ka nalang mapapakwento. Parang may na-trigger sa alaala mo, tapos kusa na lang bumubuhos ang mga kwento ng nakaraan. Ganito ang nangyari kay Medeth habang nagkukwentuhan sila ni James, na nagtitinda ng leche flan sa harap ng Pure Gold. Simula lang sana sa simpleng usapan, pero nauwi sa isang makulay at emosyonal na paglalakbay pabalik sa mga panahong kaagapay ng papa niya sa negosyo ng pamilya. Kwento niya, bata pa lang siya ay katuwang na siya ng daddy niya. Sa paggawa ng kakanin na maha blanca, ang mama niya din gumagawa ng donut at ice candy, na nilalako nilang magkakapatid. Iniikot ang buong Abelya, siya din ang helper ng daddy niya. Kwento pa niya, siya ang tagahalo, siya ang tagabuhat ng mabibigat na timba na may laman na semento. Naging Amazona talaga daw siya ng daddy niya, sambit niya habang tumatawa. Pero halata sa boses niya na may halong pagmamalaki, Amazona, hindi lang dahil malakas siya dati, kundi dahil sa tapang at tiyagang baon-baon niya habang tumutulong kay papa niya. At dahil dito, lumaki siyang matatag, kaya niya ang mahihirap na bagay, feeling daw niya kaya niya ang lahat, sabi niya. Sanay siya sa gawaing bahay, sa pagbubuhat, sa pagod, pero, habang nagkukwento siya, bigla siyang napahinto at napangiti. Noon talaga, malakas ako, pero ngayon, parang humina na ako. Parang may kaunting lungkot sa sinabi niya, hindi dahil sa nanghihinayang siya sa lakas na nawala, kundi dahil naaalala niya kung gaano siya naging buo noon bilang Amazona ng tatay niya. Ngayon, mas kalmado na ang katawan niya, pero andan pa rin ang diwang palaban. Sa gitna ng kwento, napunta sila ni James sa usapang pamilya, lalo na kung sakaling magkaanak daw siya. Marami siyang natutunan sa buhay na yun, pero hindi niya gustong iparanas lahat ng yun sa magiging anak niya. May mga naranasan ako na ayokong danasin din ng anak ko. Ayokong danasin niya yung sobrang hirap, yung pagod na halos wala ka ng lakas pagka-uwi. Ayokong matikman niya yung klase ng pagod na minsan, gusto mo nang sumuko pero hindi pwede kaya kailangan mong magpatuloy. Pero sabay rin niyang sinabi na may mga aral na ayaw din niyang mawala. Gusto niyang madala ng magiging anak niya ang sipag, tiyaga, at paggalang sa trabaho. Gusto ko rin siyang matuto, para kung dumating yung panahon na wala na kami ng papa niya, marunong na siya, hindi siya matatakot sa buhay, may alam siya, may natutunan na siya mula sa amin. Ang kwento ni Medeth ay hindi lang kwento ng pagtulong sa negosyo ng pamilya, isa itong paalala na ang pagiging magulang, at ang pagiging anak, ay puno ng buhos ng puso. Gusto nating ibigay ang ginhawa sa anak natin, pero gusto rin nating turuan silang lumaban, tumayo, at humawak ng sariling kutsara at kaldero nang sa gayon ay kaya natin sabihing buo ako ngayon, at balang araw, gusto kong buuin din ang anak ko, hindi sa hirap, kundi sa aral. Sana ay meron kayong natutunan sa kwento ni Medeth. Maraming salamat po sa inyong lahat.